Okay guys, tapos na yung pagbibigay ko sa inyo ng tips kung paano makapasa sa pag-a-apply sa isang call center industry or paano makapasa sa isang phone interview. Ngayon naman, ang susunod na i-discuss ko sa inyo ay bibigyan ko kayo ng tip kung paano i-handle ng maayos yung inyong business na hindi kayo malulugi. Okay, sa pagiging business-minded mo or yung pagiging, kung gusto mo maging business owner, kailangan hindi puro plano or yung sasabihin mo mamaya na lang, bukas na. Hindi ganon. Kailangan prepare ka at saka i-ready mo yung sarili mo at kailangan mag-research ka or mag-seminar ka, umattend ka ng seminar about dyan sa kung paano pag-handle ng business mo. Alam mo naman yung tayong mga Pinoy is mahilig sa mga mamaya na or bukas na. 'Di ba? So, kailangan focus ka sa ginagawa mo. Yan. At mamahalin mo or passion mo yung ginagawa mo at kailangan planado talaga. At syempre, kapag may napili ka ng gusto mong negosyo at handa ka na, so yun, ang ibig sabihin nun is umpisahan mo na at kailangan seryoso. Tandaan mo, ninyo palang lahat, once na binigyan kayo ni Lord ng opportunity or yung pagkakataon, i-grab na ninyo habang bata pa kayo. Kasi yung oras at panahon ay umaandar. Wag na wag ninyong sasayangin. Siyempre kapag mayroon kayong plano sa buhay ninyo in the future, kailangan porsigido kayong harapin or i-focus ninyo yung sarili ninyo sa magiging business ninyo. Wag na wag ninyong hahayaan na maubos yung panahon ninyo or yung oras ninyo sa walang kakwenta-kwentang bagay. At ito pa, find a place can put up a business. Maghahanap kayo ng isang lugar na matao na alam ninyo is mabenta doon yung itatayo ninyo or yung bubuksan ninyong negosyo. Ano nga ba yung mga pangangailangan ng mga tao? Ano nga ba yung napaka-importante sa buhay ng tao? Ano nga ba yung mga trending ngayon? Ano ba yung bubuksan mo? Pagkain ba yan? Ukay-ukay ba yan? Mga clothing ba yan? Or yung mga isda ba yan? Gulay? So yun. Kailangan i-research nyo muna, i-check nyo muna yung area kung saan matao or yung lugar na yon. Okay? Kailangan is find the place, can put up a business. At kung food, karinderya or restaurant ang itatayo mo, just make sure yung lugar na uupahan ninyo is matao. At kailangan is may budget talaga kayo. Kasi unang-una, sa panahon ngayon, lalo na kapag establishment area, ang rerentahan ninyo medyo pricey. At kung wala ka namang idea, or wala kayong maisip, so, gawin ninyo is maghanap-hanap kayo, magtanong-tanong kayo ng mga kaibigan ninyo about dyan sa bubuksan ninyong business para mabigyan nila kayo ng advice. Second, wag na wag kayong matatakot na magkamali kasi nobody's perfect. Sa pagninegosyo, trial and error yan. Makaka-encounter kayo ng ganyang scenario. Kaya kailangan be ready and be prepared. Okay? Kasi nga 'di ba may kasabihan na once na nagkamali ka, dun ka matututo. Next is wag na wag kang magtitiwala basta-basta. Ikaw ang dapat kikilos sa iyong negosyo. At syempre, ikaw dapat yung magpapalakad ng iyong sariling negosyo at hindi yung ibang tao. Wag na wag ninyong ipagkakatiwala sa ibang tao ang negosyo ninyo. Yang negosyo mo, wag na wag mo ipagkakatiwala sa mga tauhan mo kasi yan yung number 1 na dahilan kung bakit unti-unting nalulugi or nawawala ang earnings ng iyong negosyo. Palagi ninyong tatandaan, ikaw dapat ang mamahala para lumago palalo ang business mo.
Dahil once na ipinagkatiwala mo yung negosyo mo sa ibang tao, hindi mo na mamalaya na unti-unti na palang bumabagsak ang business mo. Kasi nga ipinagkatiwala mo sa ibang tao yung negosyo mo. Just make sure na ikaw mismo ang gagawa ng diskarte para uling bumangon ang negosyo mo. Next is, wag na wag kang manlalamang sa kapwa. Huwag gumawa ng mali sa kapwa at huwag mo silang lolokohin. Ika nga, once na ginawan mo sila ng mali, ang kapwa mo, yan din ang ibabalik sa'yo. Halimbawa, kapag 5 perasong mansanas ang binili, yun din, 5 perasong mansanas din ang ibibigay mo. Pagdating naman sa sukle, ay dapat maging honest ka. Kapag prutas at mga gulay ang ibinebenta mo, kapag alam mong may bulok na sa prutas at gulay, unti-unti mo na yung ihihiwalay at wag na wag mong isasama sa mga fresh vegetable or sa mga fresh na prutas. Kasi yung bulok na yan is maaaring makahawa sa mga maayos na prutas at gulay. At palagi ninyong ipaparamdam sa kliyente or sa mga tao. At syempre, pagdating naman sa mga sahod ng staff mo at sa mga trabaho po nila, make it fair sa mga tao na yan. Kailangan din is ma-monitor ninyo sila at mababigyan ng open or closed door meeting para malaman mo rin kung ano yung nangyayari, kung anong mga kakulangan nila doon. Wag na wag ninyong kakalimutan na make a perfect plan tulad ng pagbibigay ng 13-month bonus at na incentives at back pay para mas lalo silang sipagin sa kanilang ginagawa. In short, maging mabuti or mabait kayo sa mga tao ninyo. Kung maganda naman yung performance ng iba ninyong tao, syempre, bigyan ninyo sila ng certificate para mas lalo silang ganahan maghanap buhay or magtrabaho sa inyo. At least, nakikita nila at nalalaman nila na na-appreciate ninyo yung ginagawa nilang kasipagan. Pang-5 is dapat maging mapanuri ka sa lahat ng bagay. Always check your stock. Kung ano bang wala na dito, kung ano ba yung wala na dyan, kung ano bang mga stock na wala kayo kasi kailangan na ninyong itawag sa supplier. Kailangan ma-monitor ninyo yan ng maayos at maigi. Para malaman nyo rin, dapat nire-record ninyo yan kung anong meron kayong stock at kung anong stock na wala na kayo. Okay? In short, kailangan na i-inventory kayo. Huwag nyo rin kakalimutan na ililista ninyo yung mga sales ninyo para alam ninyo yung pumapasok dyan na income or profit dyan sa negosyo ninyo. Heto pa, yung expenses, yung materials, yung delivery stocks ninyo, wag na wag ninyong kakalimutan na ilista, especially yung mga nadadagdag or yung nailalabas. At syempre, always double check ninyo para alam ninyo kung ano yung tama at mali. Para na rin na alam ninyo sa sarili ninyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin. Next is always ninyong i-secure yung money ninyo or yung kinita ninyo mula dyan sa negosyo ninyo. Dahil nauuso ngayon yung nakawan, wag na wag ninyong kakalimutang maglagay ng CCTV sa inyong tindahan. Mapaloob man yan, mapalabas, lagyan ninyo ng CCTV para na rin sa protection ninyo lahat. Kasi if ever na magkaroon ng emergency, magkakaroon kayo ng backup. Yan nga yung tinatawag na CCTV. At kung magkaroon ng problema ang inyong negosyo, wag na wag kayo agad susuko. Don't ever give up. Yan ha. Wag nyo susukuan yung mga inumpisahan ninyo. Kailangan bigyan ng solusyon.